Magandang araw po sa lahat. Ang aking tatalakayin ngayon mga kapatid ay ang patungkol sa Pope. No? Kasi ginagamit ito sa mga protestante upang ma-deceive nila ang isang Katoliko na hindi pa masyadong matibay sa kanyang pananampalataya na umalis sa simbang Katoliko at umaanib sa kanila. So, ating linawin ngayon mga kapatid, ang sinasabi ng mga protestante o ang mga pagtutol sa mga protestante. So, ang tanong, bakit ang pinuno ng Christian religion ay tinatawag na Pope na hindi man ito makikita sa Bible? Mga kapatid, ang pinuno sa Christian religion ay tinatawag na Pope dahil ang Pope ay isang pari. At bilang isang pari, siya ay ama sa pananampalataya. At ang salitang Pope ay binigay lang sa pinuno sa pangkalahatan dahil upang makilala siya na siya ay pinuno sa pangkalahatan. So, ang ating balikan, ang Pope ay isang pari. At bilang isang pari, siya ay ama sa pananampalataya ng Christian religion. Now, ating basahin mga kapatid. No? So, bago ko basahin ang mga teksto sa Bible, ito muna. Ang salitang Pope mga kapatid, ang etymology niyan ay ang salitang Griego. Ating basahin ang encyclopedia. Ito ang sinasabi. The word Pope derives from the Greek word papas, meaning father. In the early centuries of Christianity, this title was applied especially in the East to all bishops and other senior clergy. So, yung sa East mga kapatid, yung nakilala nating Orthodox Catholic. Kasi sa early pa ang Christian religion, no? Simula pa ng Christian religion, ang Christian religion, ang mga Kristiyano ay na-divide into two sa kanilang pangaral. Ang ibang Christian ay nagpunta sa East na siyang nakilala bilang Orthodox Catholic. At ang ibang Christian ay nangaral doon sa West na nakilala bilang Roman Catholic. Ang sa East mga kapatid, hindi kumilala ni St. Peter bilang unang pinuno sa Iglesia or unang Pope. Ngunit, ang doon sa West ay kumilala ni St. Peter bilang unang pinuno sa Christian religion or Pope. At ito'y nakilala sa pangalang Roman Catholic. At itong Roman Catholic ang tunay na Christian religion. Yan mga kapatid. Dahilan ni atong 1054, tinanggal sa simbahang Katolika ang Orthodox Catholic kasi nagtuturo na sila ng mga mali. Mayroon na silang maraming mali na itinuturo. No? Kung ano yan, hindi ko yan patatalakayin ngayon kasi ang focus natin is about sa Pope. Now, ito pa ang sinabi. In the early centuries of Christianity ha, so pag talking about Christianity or Christian religion, ito ay under sa isang Pope. Kaya ating basahin. So, paano na ang ating mga protestante? Mga kapatid, ang mga protestante ay hindi tunay na Christian religion. Kasi ang kanilang inaaniban na grupo ng religion ay itinatag lang ng isang tao. Hindi ang itinayo ng ating Panginoon si Kristo. Ito ang sinasabi. Mayroon akong mga video na na-upload patungkol sa tunay na Iglesia ni Cristo. So, tingnan lang ninyo sa aking YouTube channel, Cristinoso TV. Okay. Ito ang sinasabi. In the early centuries of Christianity, this title was applied, especially in the East, to all bishops and other senior clergy, and later became reserved in the West to the Bishop of Rome during the reign of Pope Leo I, 440 to 461. So, malinaw na ito ay applied na sa mga ginagamit na sa mga Christians upang makilala ang isang pari na ama siya sa pangkalahatan, ang Pope. Kasi kung bishop lang tawag, pari lang, father, hindi siya makilala na siya ay head sa buong Christian religion. Okay. Archbishop made officially only in the 11th century. So, noong 11th century, ay wala nang sino mang tawagin Pope. No? Gawas maliban sa Bishop of Rome upang makilala na siya ay ang pinuno sa pangkalahatan. The earliest record of the
use of the title of Pope was in regard to the Biden deceased Patriarch of Alexandria Raklas taon 232 to 48. So, malinaw. Na ang salitang Pope, mga kapatid, ay ginagamit na sa mga Christians noon pang 232 to 48. So, sino man yung mga protestante na tumututol sa paggamit ng mga Christian sa pagtawag na Pope sa pinuno sa pangkalatang Christian religion? Sino ba sila? Yan mga kapatid, kaya kailangan tayo mga Katoliko na mag-aral sa ating pananampalataya. Hindi tayo magpabaya. Hindi tayo magpabaya. Kasi bilang Christian, bilang baptized Christian person, may tungkulin tayo na ipangaral ang salita ng Diyos o ipaliwanag ng wasto ang itinuturo ng Diyos. Yan mga kapatid. At basahin natin mga kapatid ang Gawa 15:27, no? Na ipaliwanag ng wasto ang pananampalatayang Kristiyano. Ito ang sinasabi sa Gawa 15:17 upang mabigyan natin katibayan na ipaliwanag ng wasto ang pananampalataya na Christian religion. Ito ang sinasabi. Gawa 15:27. Kasi computer ang ginagamit ko mga kapatid. No? Hindi pa ako nakabili ng Tagalog version kasi parang short palagi sa oras. No? Okay, ito ang sinasabi. 15:27. Ito. Okay. Isunugo namin siya sa inyo, sina Judas at Silas, upang ipaliwanag ang sinabi sa sulat na ito. So, ipaliwanag. Kaya, mayroon tayong tungkulin na ipaliwanag natin ang ating pananampalataya sa mga taong hindi pa masyadong nakaintindi upang sa ganon, sila ay maging matibay sa ating pananampalataya. Ito. Now, so, galing ang salitang Papa or Pope ay English version na galing sa salitang Griego Papa, sa Latin Papa, sa English Father. Okay. So, basahin natin mga kapatid sa Bible. Bakit ang mga pare ay tawaging Ama? Kasi ang Pope ay isang pare at tinatawag ang pinuno sa Christian religion pangkalatan ay isang pare dahil ang tinatawag siya nating Pope na ang ibig sabihin ay Papa. So, ito ang basahin natin mga kapatid, ang 1 Corinto 4:15 na si San Pablo, sinasabi niya na siya ay naging ama sa dahil sa magandang balita. Ito ang sinasabi. 1 Corinto 4:15. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. At ito ay galing sa sinabi ng ating Panginoon Hesus sa 23. Basahin po muna ang Mateo 23:9 kasi aking nalimutan. Ito ang sinabi. Ito ang batayan sa mga Protestante na mali kayong Katoliko na tumatawag na ama sa mga pare. Kasi sinabi ng Panginoon Hesus na isa lamang ang tawaging ama. Yan ang kanilang pag-intindi. Ngunit sila ay mali. Bakit? At patuloy. No? Okay, itong sinabi. Mateo 23:9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. So, ito ang sinabi ng Panginoon Hesus. Dahil dito, nagbigay ng konklusyon ng mga Protestante na mali kayong mga Katoliko. Pero, tama ba sila? Ang sagot, hindi. So, kung ang tawagin nating ama, dahil siya ay kinilala natin bilang Diyos, yan ang malaking mali o kasalanan. Ngunit kung ang isang tao ay tawagin nating ama dahilan sa pananampalataya, ito ay itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ni St. Paul. At basahin ng buo ang 1 Corinto 4:15. Ito ang sinabi. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko. Malinaw sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
sa pamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So, malinaw. Ibig sabihin, mayroong tao na maaaring tawaging ama dahil sa magandang balita. Ibig sabihin, ang pagtawag na ama bilang Diyos ay para lang sa Diyos Ama. Walang sinumang kilalanin Ama dahil kinilala o naniniwala tayo na siya ay Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos. Ngunit, kung ang tao ay pinuno o dahil sa magandang balita na kanyang ipinangaral, katulad ng mga pare, ay tawagin silang ama. So si San Pablo ay sinasabi niya na kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng magandang balita na ipangaral ko sa inyo. So, ibig sabihin na si San Pedro ay nagkumilala sa atin bilang mga anak. At dahil kinilala tayo ni San Pablo na tayo kay kanyang mga anak sa pananampalataya din, ano ba ang ating itawag sa kanya? Tawagin ba lang natin siya na kapatid, brother, uncle? Hindi. Ang tumpak ay tawagin ama. Yan ang mga pare. Pero ito pa, mga kapatid. Si San Pablo ay nagiging ama natin. So, ang tanong naman, bakit? Siya ba isang pare? O naglingkod ba siya sa Diyos bilang isang pare? Ang sagot, yes. Ang ating basahin, ang Roma 15:16. Ito ang sinabi. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at bumanap ng tungkulin gaya ng isang pare sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Anong sinabi? Upang maging lingkod ni Kristo Jesus na gumanap ng tungkulin gaya ng isang pare. So si San Pablo ay naglingkod sa Diyos bilang isang pare. Ito pa, ang 2 Corinto 6:13 na tinawag niya na mga anak ang mga mananampalataya. Ito ang sinasabi. 2 Corinto 6:13. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama. So, malinaw na siya ay naging ama sa pananampalataya. Ito ating patuloy. Kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginawa namin sa inyo. Anong sinabi? Kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginawa namin sa inyo. So dahil tayo ay kinilala ni San Pablo o sa lahat ng mga apostol na mga anak, kilalanin din natin sila bilang ama. Kasi yan ang tumpak. So malinaw, no? Napakalinaw. Now, ito pa mga kapatid, sa Galatia 4:19, tayo ay tinatawag na ang mga mananampalataya o ang mga Christians ay tinatawag na ni San Pablo na mga anak. Ito ang sinasabi. Mga anak ko, sa Galatia 4:19, mga anak ko, dahil sa inyo minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Anong sinabi ni St. Paul? Mga anak ko. Bakit? Dahil siya ay pare. At dahil dyan, ang pare ay tinatawag nating father o ama. Hindi bilang Diyos, kundi bilang pinuno sa pananampalataya. Ito pa, sa Pilimon 1:10. Ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Aking balikan, ay nakikiusap sa inyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Diyan mga kapatid, bakit tayo tumatawag ng father sa mga pare? At dahil ang Pope ay isang pare, at dahil ang pinuno sa Christian religion ay isang pare, tinatawag natin siyang Pope. At dahil dahil din siya ay pinuno sa pangkalahatan. So binigyan siya ng titulo na bilang Pope.
At sa kanya o sa pinuno lang sa pangkalatan ang titulo bilang Pope ang pinuno lang sa pangkalatang Christian religion ang binigyan sa titulo na Pope upang makilala siya na siya ay pinuno sa pangkalatan. Yan mga kapatid, pero siya ay isang pare. Ito pa sa 1 Timoteo 1:2. Sinabi ni St. Paul, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sinabi niya, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. At dahil siya ay pare, tinatawag siyang ama or father. Atin siyang tawagin, ang mga pare, tinatawag natin ama or father. Ito pa, Tito 1:14. Kay Tito na tunay kong anak sa iisa nating pananampalataya. So, ibig sabihin, na mayroon tayong tatawaging ama bilang pinuno sa pananampalataya, hindi bilang Diyos. Yan ang itinuturo sa ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Malinaw, no? So, si St. John, isang apostol ng ating Panginoong Diyos, ano ba ang tawag niya sa mga Christians? Ito, 1:2, sinasabi niya, mga anak, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. So malinaw na ang mga pare ay kumilala sa mga mananampalataya, believers, bilang mga anak. Dahil dyan, tawagin natin silang ama. Yan, mga kapatid. So, mayroon akong video nga na-upload na, kasi nauna yon na mayroong tatawaging ama dito sa lupa. No, tingnan lang ninyo sa aking video, no? Sa Christine Hopsol TV. Okay. So, ang tanong naman ngayon, mga kapatid, kasi, ayun, no, malinaw na bakit tinatawag na Pope, aking i-review, no? Bakit tinatawag na Pope ang pinuno sa Christian religion sa pangkalatan? Dahil siya ay isang pare. At upang makilala siya sa buong Christian religion na siya ay pinuno sa pangkalatan, binigyan siya sa titulo na Pope. So, ang pangulo lang sa parokya ay pare lang ang tawag natin sa kanila kasi hindi sila pinuno sa pangkalatan. Ang pinuno sa diocese ay tinatawag natin silang bishop kasi diocese lang ang kanilang ang kanilang gimanage. Ano ba yung sa Tagalog, no? Ang pinuno sa pangkalatan ay dahil ang buong Christian religion ang kanyang inalagaan, binigyan sa titulo na Pope, no? So malinaw, no? Malinaw. Ang tanong naman ngayon, bakit ang Pope ay tinatawag na Holy Father? Kasi ginagamit ito sa mga non-Catholics o Protestante upang madisib nila ang isang Katoliko na umalis sa simbang Katoliko at pumunta sa kanila o umaanib sa kanila. So, sinasabi nila, mali yung umalis kayo sa Katoliko kasi yan ay kumilala sa inyong Pope na bilang isang Diyos. Kasi sinasabi nila na ang Pope ay Holy Father. At dahil maraming Katoliko ang walang alam, sa joke-joke pa, umalis na walang paalam. At yan ang ating linawin ngayon, kapatid. Bakit tinatawag na Holy Father ang Santo Papa? Ito, mga kapatid. So, ang Santo Papa ay tinatawag nating Holy Father dahil siya ay hindi magkakamali sa kanyang pagtuturo patungkol sa faith and moral. Yan ang batayan, mga kapatid. Aking balikan, ha? Ang Pope o pinuno sa buong Christian religion, sa buong mundo, ay tinatawag na Holy Father dahil hindi siya magkamali sa kanyang ipinangaral. Yan, mga kapatid. Pero mayroon akong nalimutan, no? Ang Pope ay successor ni St. Peter. Yan, mga kapatid, ha? Ang successor ni St. Peter ay tinatawag na Pope dahil buong Christian religion ang kanyang inaalagaan. At basahin naman natin, mga kapatid, ang 1 Juan, nalilimutan ko ito,
ang Juan 21:15-27, na mayroong isang tao lamang ang binigyan ng Panginoong Hesus ng karapatan o obligasyon na mag-alaga sa kanyang sangkatauhan sa buong mundo. Okay. Ating basahin ang San Juan 21:15-17 patungo 17. Ito ang sinabi. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Remember ha, batang tupa. Basahin natin na ngayon, mamaya, sino ba, ano ba ibig sabihin niya? Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong niya si Jesus, siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Kung ganon, bakit tinatawag At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Ano naman ang ibig sabihin ng alagaan mo ang aking mga tupa? Pakakainin mo ang aking mga tupa. Mayroon bang literal na hayop ang Panginoon Jesus? Ang sagot, wala. Ang ibig sabihin ng mga tupa, mga kapatid, ay ang sangkatauhan ng Diyos. At basahin ang Salmo 79:13. Ito ang sinabi. Na ang ibig sabihin ng mga tupa ay ang mga mananampalataya. Awit 79. Okay, ito ang sinabi. Upang maintindihan natin mga kapatid, na ang tupa ay ang sangkatauhan na binigay ni San Pedro ang pag-aalaga. Ano ba? Mahirap ang Tagalog mga kapatid, no? Okay, mahirapan tayo. Ito ang sinasabi. 79:13. Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring langit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Parang mga tupa sa inyong pastulan. So, yan ang ibig sabihin na alagaan mo o pagkainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, ang sangkatauhan ng Diyos, ang mga taong nasa loob ng kanyang iglesia, ang paalagaan niya kay San Pedro. So, dahil dyan, si San Pedro ang unang naging pangulo sa lahat ng Christian religion, sa buong Christian religion. Kaya si St. Peter ay mayroong successor at doon na ginagamit ang salitang po upang malalaman na ang pari na iyan ay successor ni St. Peter. Yan pa, no? Nalimutan ko kanina. So, upang malaman na ang paring iyan ay successor ni St. Peter, binigyan siya sa titulo na Pope dahil ang kanyang inalagaan ay ang buong Christian religion. So, ito, no? So, balik tayo mga kapatid. So, ang pinuno ng Christian religion ay tinatawag din na Holy Father kasi hindi siya magkamali sa kanyang pagtuturo patungkol sa faith and moral, pananiwala at sa morality. Yan mga kapatid. Or ano ba yung sa Tagalog? Yung mabuting asal. Magandang asal. Ano ba yun? So, saan yan nakabatay? Atin basahin ang San Mateo 16:19. Ito mga kapatid, ang batayan, bakit ang Pope ay isang infallible. Dahilan siya ay tawaging Holy Father. Ito ang sinasabi. Mateo 16:19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Si St. Peter ang sinabihan ng Panginoon Diyos, no? Kung i-atras natin sa 18. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Grabe, no? Ibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit.
Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit. Grabe, kapangyarihan, no? At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Malinaw. Na ang pinuno sa Christian religion ay binigyan ng Panginoong Hesus ng isang kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi magkakamali sa pagtuturo. Bakit? Dahil sa sinasabi, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit. Ibig sabihin, kung ano ang sinasabi sa Pope ay hindi. Kung ano ang ibinabawal sa Pope ay hindi din tanggapin sa langit. Hindi rin tanggapin sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Ibig sabihin, kung ano ang itinuturo ng Pope ay tanggapin sa langit. At alam naman natin mga kapatid na ang langit ay hindi tumanggap ng mali. Kasi Diyos, walang pagkakamali ang Diyos. Walang anumang duwing ng kamalian sa loob ng kanyang kaharian. Kaya, ito ay nagpahiwating na ang Pope ay hindi magkakamali sa kanyang pagtuturo regarding of faith and moral. At yan, mga kapatid, ang napakaganda sa Christian religion. Kasi ang pinuno niya ay hindi magkamali. At dahil dyan, kinilala ang Pope na Holy Father. Hindi bilang God, kundi bilang isang magtuturo na hindi maaaring magkakamali. Malinaw, no? Bilang isang guro na hindi magkakamali. Yan ang dahilan bakit tinatawag ang pinuno sa Christian religion na Holy Father. Malinaw. Ating basahin ang CCC, mga kapatid, kung ano ang sinasabi sa ating simbahan patungkol sa pagiging infallible ng Pope. Ito. Sa CCC paragraph 890, ito ang sinasabi, mga kapatid. Okay. So, 890 at saka 891. Ito ang sinasabi. The mission of the magisterium is linked to the definite nature of the covenant established by God with His people in Christ. It is this magisterium's task to preserve God's people from deviations and defections, to guarantee them the objective possibility of professing the true faith without error. So, yan mga kapatid, no? Upang ang simbahan ay hindi maaaring magtuturo, mayroon tayong tinatawag na magisteriums. Yung kapangyarihan ng simbahan na nandyan sa Pope. Ito ba? Thus, the pastoral duty of the magisterium is aimed at seeing to it that the people of God abides in the truth that liberates. Ito na ang pinaka-point, mga kapatid. To fulfill this service, Christ endowed the church, yung binigyan, no? Yung binusan, ano ba? Yung binigyan ng gasa. To fulfill this service, Christ endowed the church shepherds, yung pinuno. With the charism, yung ano ba yun sa malalim yung charism, no? Yung mahirap bikasin sa Tagalog ang charism, no? Yung gasa, hiyas, no? Power. Christ endowed the church shepherds with the charism of infallibility in matters of faith and morals. Ito, mga kapatid. So, ang ating Panginoong Hesus, itong binasa natin kanina, no? Sa San Mateo 16:19, ito ang batayan sa CCC, bakit ito itinuturo ng simbahan. To fulfill the service, Christ endowed the church shepherds with the charism of infallibility, the power of infallibility, being hindi magkakamali in matters of faith and moral. So, malinaw. CCC 890. Ito pa. CCC 891. Ito, mas malinaw. The Roman Pontiff, head of the College of Bishops, enjoys this infallibility in virtue of his office. So, Roman Pontiff, it means the Bishop of Rome or the Pope. Head of the College of Bishops enjoys this infallibility in virtue of his office. So dahil sa bilang shepherds sa whole church,
sa Pope ay binigyan siya sa kapangyarihan na hindi magkakamali. Yan mga kapatid, in terms of faith and moral. We are supreme pastors and teachers of all the faithful who confirm his brethren in the faith, who proclaims by a definite act a doctrine pertaining to faith or morals. Malinaw. Malinaw. Ito pa sa last portion. This infallibility extends as far as the deposit of divine revelation itself. So, napakalinaw. So, kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang translate, kung ano ang understanding ng Pope sa banal na kasulatan, ito ay ating paniniluan. Ito ay totoo. Ito ay galing sa Diyos. Kasi ang Pope ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na hindi magkakamali. Yan mga kapatid, ang dahilan bakit ang Pope ay tinatawag na Holy Father. So napakaganda ang Roman Catholic Church, napakaganda ang Christian religion. Kasi Christian is Catholic, Catholic is Christian, napakaganda. Bakit? Mayroon tayong pinuno na hindi maaaring magkakamali. Ibig sabihin, sure tayo sa ating paniniwala. Sure tayo sa ating pananampalataya. Sure tayo sa batayan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang atin na lang gagawin ay isamuhay ang itinuturo ng simbahan. Yan, mga kapatid. Yan na lang ang ating gagawin. Kasi kung magawa natin ang pagsamuhay sa mga ipinangaral ng simbahan, sure tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Sure tayo na tuwing tayo umalis sa lupa, makikita na natin ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo face to face. Sure tayo na kung tayo umalis na sa lupa or mamamatay na tayo, makikita nato ng face to face ang ating Mama Mary. Makikita natin ang lahat ng mga banal. At kahit ang mga kapatid natin o mga kapamilya natin na naging banal, makikita na din natin sila. So, mga kapatid dyan, no? So, ang aking ihabilin na lang sa inyo, ang aking trademark, our prayer is our power. Yan, mga kapatid. Kasi kung wala tayong prayer, hindi tayo palaging nalangin sa Diyos, wala tayong kapangyarihan. So, ang ating kapangyarihan ay ang ating palaging panalangin. So, our prayer is our power. At upang tayo full charge every week, mag-attend tayo ng Holy Mass. Kasi ang Holy Mass ay the highest form of worship for us Christians. So, yan mga kapatid. At itong ginawa ko ngayon ay dahil sa sinasabi ni St. Paul sa ating mahal na San Pablo. Ito ang aking basahin mga kapatid. Ginawa ko ito ang pagtuturo upang ako'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ito ang sinasabi. 1 Timoteo 4:16. Ito ang sinasabi. 1 Timoteo 4:16. Pagkaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. So yan mga kapatid, ang dahilan bakit ako nagsumikap na magtuturo. At upang ako'y maging successful sa lahat ng aking gawin o nais pang gawin, ito ay aking gawin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. God bless us all.